Hi, welcome back to my mini vlog here in China. And for today's video ay pumunta muna kami dito sa may strawberry farm para mag-harvest ng strawberry. So ayan, pipili si kuya kung saan kami pwedeng makapag-harvest ng strawberry. So nagtry muna kaming mag-harvest ng asawa ko kasi nga nabuboryong na rin kami sa bahay. So dito kami nag-harvest malapit lang sa may tirahan namin. And isa pa sa pinakagusto namin is napakamura ng strawberry nila dito. So yan ang hawak ng asawa ko, dyan namin ilalagay yung strawberry. So dito pala sa China is na-over production sila ng strawberry. So madalas pinamimigay lang nila tapos madalas naman binibenta nila katulad nito. Yung ikaw na lang yung mag-harvest tapos babayaran mo na lang sa kanila. And then ito nakukuha nga ako. Nagtry nga akong kumain and napakasarap and napaka-fresh ng strawberry nila dito. And then yan na nga, namayat na nga ako dito sa China. Alam nyo bang nabawasan ako dito ng mahigit 15 kilo sa China. And then yan, sabi ng asawa ko is kahit gaano kadaming makuha mo, mapuno mo yan man ng ganun kadami is iisa lang yung talagang price nila. And then yan nga, pinagbawalan nga kaming kainin yung strawberry, so magpipik ka lang talaga kasi nga parang limited na rin yung strawberry nila dito sa napuntahan namin. At alam nyo ba ang salary ng namimitas ng strawberry dito sa China is 1,000 pesos a day. So 'di ba parang lugi yung may-ari ng strawberry farm. So ang ginawa nila is ikaw na lang mismo ang mamimitas ng strawberry para mas makatipid sila. So yan, may mga nakasabay din kami. So may mga bata rin kaming mga nakitang namimitas ng strawberry dito. So ito, tapos na rin kaming manguha. Hindi na namin napuno kasi nga baka hindi rin namin maubos. So ito siya, hindi na rin na kilo ni ate kasi nga iisa lang talaga yung price. So ito siya, 10 yuan lang. So, convert to peso is 80 pesos lang siya, diba? Grabe. Sobrang mura talaga siya. And then yan, pauwi na rin kami. So, ayan lang yung talaga nakuha namin. Pero kakainin din namin yan sa daan. Tapos yung iba, ibibigay namin sa mother-in-law ko. Tapos, dun sa baby ko din kasi nga favorite niya yung strawberry. And then yan, may nakita kaming ilog dito. So, dito muna kami tumambay ng asawa ko. And then kinain na din namin yung strawberry na kinuha namin kanina. And then dito ko nga naisipan kasi nga gusto namin mag-relax kasi nga yung asawa ko na-stress na rin kasi mahigit 1 year na rin kaming walang work. So yun, grabe. Grabe rin kasi yung pressure ng parents niya minsan kasi nga siya lang yung walang work sa kanila. So ganito kami. And then ito, ganito lang kasi yung asawa ko, napakasimple niya lang. So makakita lang siya ng ilog nakakapag-relax na siya. And then sana for the future, sana makakita rin kami ng work or sana businessman lang sana para lang matustusan namin yung pangangailangan ng baby namin. Although meron naman akong YouTube pero iba pa rin yung may pinagkakakitaan ka talaga. So hanggang dito na lang. See you to my next vlog.